So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jenan. Okay guys, request videos ulit. At gaya ng pinangako ko sa inyo, yung remaining days sa June is mag-focus tayo sa mga remaining at pending na request videos na nakalista sa notebook natin. At itong re-review natin is request to ni Partki TV. So shoutout sa iyo Partki TV, sana active ka pa sa channel, sana nakasubscribe ka pa rin, sana mapanood mo to. So alam ko matagal na tong request mo. So ano to, na-request mo to ng March kasi March siya naka-schedule dapat sa sa channel natin. Nakalagay siya March. So ayun, it's been how many months na. So sana active ka pa sa channel, sana maabutan mo to, sana mapanood mo tong request mo na to. At ito yung Krega versus Sak Maestro. So yun, huwag natin patagalin to bilang respeto na rin sa nag-antay ng matagal. So pasensya na talaga. So Krega versus Sak Maestro. Let's go. Yo! Yo! Sak! Musta bakasyon? Nagsanay ka ba sa kawalan at ito ang naging perpektong evolusyon? O sawa ka ng kumain ng gulay sa ibang dibisyon kaya maaga ka naghamon ngayong taon? Ang laban na to, tila nasakoting iligal na kargamento sa pier. Sa pilitang bukasan ng kahon, kaya rekta agad ibang dimensyon. Saan ginawa ko mga baliw na halimaw itong mga manonood? Siyempre si Enigma pa rin ang taga-anunsyo na naging boses pusa ang tunog. Alam ko na alam mo na nahihirapan ka ng kumain ng rapper, kaya hindi na tayo magkaantas. Yan ang napapala mo sa kakatambay sa pulang planeta ni Aklas. Napagkamalan kasi itong sa Jesucristo sa haba ng buhok, bigote at balbas. Nakita ko kayo mula sa ilalim ng dinapik ko ang balikat na mamalakayo sama ang tropa kong si Satanas. Kaya anong pakiramdam, Sak, na nagtagpuri ng ating landas, ano po? Para lang akong pumufood trip ng durian na kapag nasobrahan nakakapang-init ng dugo. Kaya anong pakiramdam, Sak, na nagtagpuri ng ating landas, ano po? Para lang akong pumufood trip ng durian na kapag nasobrahan nakakapang-init ng dugo. Alam kong isa kang laso na kapag minasdan talagang markado na ang iyong bungo. Kung marunong ka magdasal na 10 ama namin, puta gawin mo ng 30. 30. Magpasalamat ka hindi ka pa nagkakaroon ng bala sa atay. Sa pagkakaalam ko sa taong yun, bawal ang lagay, kaya bago matangay, magtago ka na sa saya ng iyong inay. Kaya pala pa naitambay nila sa bahay, nagsasanay ng mga sablay na barang pamatay. Baka nakakalimot ka na ako ang ginto at kamatayan. Hindi makakadapo kung gagamitin mo, baka na kamay at usapang kamay. Sinabi mo kay Fleck na sa lahat ng alpabeto, yung letrang G lang ang walang kwenta. No, yung katibayan. Para mo na rin sinabi na ang G na nga pricing, hindi suntok ng karunungan. Pansin mo aking pangalan, may 2 G na nag-uumpugan. Parehas pwedeng pang-opensa at depensa para sa mga gustong makipagsabayan. Mapapisikal, lirikal, sinisiguro ko lagi lampas sa mental sa iyong pagka-psycholohikal. Teknika brutal ka. Tang ina, putulin ko lang dito. Ang ganda nung ang ganda nung eto aminin ko sa inyo, yung umpisa ni Krega, okay. Parang kumaga para sa akin yung mga banat ni Krega dun sa mga unang mga linya is average, no? So maganda yung pagkakatahi niya doon, maganda yung pagkakakonstruct niya doon, ang ganda nung pagkakaspit niya. So kaya hinayaan ko lang, pero nagulat ako dun sa yung scheme niya na G, no? Sabi mo kay Flick G, yung G lang yung walang kwenta. Tapos, ang ganda nung lipat ni Krega sa, alam mo yun, yung transition from galing kay Flick G na sa, parang ang ganito yung story, no? Ganito yung take ko na parang sinabi ni Krega na ang sabi mo kay Flick G, yung letrang G yung walang kwenta sa alpabeto. So, parang ang ganda nung pagkakalipat ni Krega from Sak to Flick G to himself, no? Na ang sabi niya doon, meron akong
dalawang G na nagbabanggaan. Tapos ginawan na niya agad ng sequel yon. So ang ganda, para sa akin ang ganda nung transition from that to this. Na mangha ako doon, no, yung pagiging technical ni Krega lumitaw dito. At para sa akin ito yung pinaka maganda, pinaka malakas na scheme ni Krega sa round 1 niya. Although hindi pa to tapos, pero yung G na scheme, yun yung pinaka naging pundasyon ng round 2 ay round 1 ni Krega. So tapusin natin to, pero tayo na solid. Pansin mo aking pangalan, may dalawang G na nag-uumpog. Sinabi mo kay Fleck na sa lahat ng alpabeto yung letrang G lang ang walang kwenta. No, yung katibayan. Para mo na rin sinabi na ang G na nga pricing hindi suntok ng karunungan. Yun pa pala. Pansin mo aking pangalan, may dalawang G na nag-uumpugan. Parehas pwedeng pang opensa at depensa para sa mga gustong makipagsabayan. Mapapisikal, lirikal, sinisiguro ko lagi lampas sa mental sa iyong pagka-psycholohikal. Teknika brutal, kada verbal, wasaktong asylum ng mental hospital. Isang dangkal ko sumakmal, lamuntong may utak Hannibal. Paano mo kakainin ng kapwa kanibal kung humihigop ako ng lakas espiritual? Hindi mo namamalayan na nilamon na kita. Mamaya-maya maninigas ang iyong panga. May mamumuong kadena sa katawan, bawat dura o pandi ka makilala, tatanggalan ko ng maskara. Total bumangon na si Shernan, ikaw naman ang hihiga. Iihian ko muna ang iyong mukha, sabay sara. Sa sementeryo ka magpaliwanag gamit sulo at lampara. Sabay bitaw sa ataol, dun ka na magpahinga. Galing. Sa mga naghahamon sa amin dibisyon, huwag ka muna magturo. Tansyahin mo muna yung init, baka mapasok ka sa sarili mong kulo. Katulad na nasa aking harapan na sinasabing maestro daw ko, no? Pagiging class is ko, ibang klase. Kaya paano kita naging guro? Kung ako'y tulad sa mga estudyante mong walang sinseridad, na kapag may laban na mabigat, magpapasulat ka agad. Kapalit ay pampadilat, binabayaran ng utak sa paglipad. Ngayon, pagsisisihan mo kung ba't mo ginising ang isdang oro sa ilalim ng aming syudad. Ang galing ni Krega dito. Gumagawa ako ng kasaysayan, kaya pasensya kung Pilipino ang ginagamit ko, hindi Ingles, pero sinisiguro kong mathematika. Akala ko ba maestro ka? Ba't di mo napansin? Eto na naman tayo. Kasaysayan, siyensya, Pilipino, Ingles, matematika. Di ba yun yung 5 sa pangunahing itinuturo sa eskwela? Napakita ko rin sa maestro na hindi lahat ng kaalaman makikita lagi sa libro at pisara. Ang galing ni Coach. Ang galing ni Krega dito, tol. Tsaka ang linis ng mga linya niya dito. Nagulat ako. To be honest, nagulat ako sa performance ni Krega. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas yung ipapakita niya. At round 1 pa lang to. Pag nagpabaya si Isaac Maestro sa round 1, may tulog siya dito. Bibigay natin kay Krega yon. Pero syempre, respeto sa kanya. Papakinggan natin yung round 1 ni Isaac. Pero i-highlights lang natin yung round 1 ni Krega, dahil nakuha niya, para sa akin nakuha ni Krega yung pinaka momentum niya, o yung pinaka puwersa, pinaka core ng round 1 niya dun sa letrang G, no? Yung letrang G sa alpabeto, yung sabi ni Isaac Maestro daw kay Flick G. Parang sinabi mo na yung G sa uprising, 'di ba? Yung ganon. Ang ganda nun eh. Ang ganda nung pagkakatahi niya doon, tapos biglang lipat sa kanya na yung kung napapansin mo, may dalawang G ako sa pangalan, nagbabanggaan, pwedeng opensa, 'di ba? Ang ganda nun, tol. Ang ganda ng pagkaka-construct ni Krega doon sa scheme na 'yon. At sobrang nagustuhan ko yung part na 'yon. Tapos hindi na bumaba yung level ni Krega. 'Di ba? Sabi ko, nakuha ni Krega yung momentum niya dun sa G na scheme, tapos hindi na bumaba, no? After niya dun sa scheme na 'yon, may mga iba kasi na after na sa scheme na 'yon, yung next na linya is hindi na ganun kalakas. Pero yung kay Krega, after niya dun sa scheme na 'yon, nagtuloy-tuloy yung ganung malalakas na linya at direkta pa rin kay Isaac Maestro. Solid. Solid na round 1 para kay Krega. Hindi ko na i-mention lahat, pero doon talaga nag-start yung puwersa ni Krega sa sa letrang G, no? Ganda nun. Isaac Maestro, pakinggan natin. Ang payat pa ni Isaac dito, Ang payat pa ni Isaac dito.
Get me out of here. Yeah. Comebacks are not real. Comebacks are not real. Kaya ito, pagbabalik ko medyo senseless. Dating heavyweight, ngayon hindi man lamang maka-bench press. Isang taon na akong nawala, pero yung mga fans, kayo yung restless. Pero sa isang taon, parang inikot ko lang yung araw ng isang beses. Yes, no? Nung Webes, Biyernes, relax lang. Di man lamang ako napuyat. Boss Arik, huwag na nga ako, nung uli tayo nagkausap. Kilala mo naman ako, di ba? Kaya malamang hindi ka na makugulat. Kung as usual, all 3 rounds, kanina ko lang sinulat. Kanina ko lang, real talk. Kanina ko lang sinulat. What's poppin', pussy? Matagal akong naging dormant. Huli kong live performance, hindi na yun important. Ayoko na sana makidwelo, pero bumalik ang pagiging swordsman. Pero masakit sa aking kalooban na yung anak mo'y gawin kong orphan. I'm not even trying. Gawin mo kong orphan. Kaya M16, tagos sa vital organs. Pulverize yung eardrum as I open fire the long gun. Open fire the long gun. Na-customize yung short arm. 45 na Jordan. You will see him dye hair parang buhok ni Dennis Rodman. Ang ganda nun. Yung dye hair. Ganda nun, tol. Ang ganda nun. Na-customize yung short arm. 45 na Jordan. You will see him dye hair parang buhok ni Dennis Rodman. Walang research, walang informant. Walang angulo, bawat tema, bawat letra, flame of reka, pero ang aking plema rekta. South Dogs, puta, gagawin tong Asusena. Lanseta sa iyong dibdib ng heartbeat mo'y mag-akapela. Kaya, pare, kahit magsalip-pwersa pa kayo ni Nikki at magipagkarera ninyong kalesa, di nyo ko maapakan pagkat kalahati kayong sirena. Gets niyo dahil yun? I love me. Kalahati kayong sirena. Kaya anumang pagpakalalaki mo sa iyong imahe, wala ring kwenta dahil di maitanggi na nire-regla pa tong si Aiza si Krega. Dugo ang vagina sa Krega. Dugo ang vagina sa gera. Sabi niya kanina na yun, paggising sa kanilang syudad, puta, kansilado to sa paglipad. Tangina parang ang pusing binibilad. Fuck, dugo ang vagina sa gera, sorry. Dugo ang vagina sa gera. Kaya malaki yung chance mo manalo base lang sa abilidad dahil mas pusi ka pa sa pusi na may pusibilidad. Ikaw nga yung pusing binibilad, matapos si body bag at rape. Body bag at rape. Nakiuso, parang gumagamit na ng vape. Nag-i-evolve ka pa lang ako, higante na sa stage, sak maestro, ako ang King Kong kung ito'y Planet of the Apes. Whoa! Planet of the Apes. Kaya, bye. Wala kang business dito. Mukha ka lang in check. I'm so ahead of my time, kaya ngayon lang nagbalik. Sobra ko kasing advance, kaya nainggit tong mga lintik. Puta yung pagka-presidente nga ni Duterte, ako ang nag-predict. Okay. So, okay. So, ito umpisahan natin sa dapat kay Sak Maestro na yung round 1. Okay? So, ito. Round 1 ni Sak, sobrang ganda ng... yung power na lang, no? We'll talk about the power of round 1 ni Sak Maestro. So, umpisa, gitna. Kaso pagdating din sa gitna, nagkaroon na ng stutter, no? Sobrang sobrang kailangan sobrang laking kabawasan nun sa performance ni Sak Maestro dito sa round 1 kasi nag-umpisa siya
ng malinis, nag-umpisa siya ng malakas, sunod-sunod yung mga haymakers. Kung napakinggan nyo naman ng mabuti yung mga linya ni Sak Maestro dito, hindi yun mga magagaan, hindi yun mga pipitsugin na mga bara na mga linya. Pasok lahat yun, mabigat lahat yun, haymakers yun talaga. Nakita nyo naman kung paano niya ini-spit yun, nakita nyo naman kung paano nagre-react yung crowd doon. So it's superb, no? Malakas yun. Kaso nga lang, hindi niya na-maintain to the end, 'di ba? Malakas yung umpisa niya, pumasok yung mga haymakers, yung Dye Hair Jordan 45, 'di ba? Long gun, ano pa? 'Di ba? Marami. So maraming haymakers si Sak Maestro sa round 1. Kaso nga lang, pagdating dun sa kalagitnaan, nawala, nag-stutter. So nung una, sabi ko baka ano lang, baka nagkabuhol-buhol lang yung mga linya. Pero pagdating kasi nung bandang dulo na, nagsunod-sunod yung mga stutters. So dapat or supposedly 10 points na yun, kasi nung narinig ko yung mga haymaker na yun, sabi ko, tang ina, kay Sak Maestro na yun, kay Sak Maestro na yun, real talk. Kaso nagkaroon ng stutter, so sabi ko baka itabla ko na lang yung round 1. Pero pagdating dun sa bandang dulo, nawala pa ulit. So I think it's a 9-8 in favor of Krega. So malakas yun. Kung i-disregard natin yung mga chokes, or sabihin natin hindi nag-choke si Sak Maestro dito, is a 10-9 talaga in favor of Sak. Pero kailangan nating makita yung ganong slip up, since battle to, even hindi to tournament, pero syempre kailangan nating makita yung mga ganon para formal yung pag-judge natin sa battle, even non-bearing na to or no bearing na. Pero para sa akin, ang unfair kasi nun para kay Krega, kung ibibigyan pa natin ng 10 puntos si Sak Maestro doon, may mga stutter siya, or itatabla natin yung round na yun, since malinis, sobrang linis ng performance ni Krega, at hindi rin yun mahina, malakas yun, at pumasok din lahat ng mga haymakers niya kay Sak Maestro, direkta yun kay Sak Maestro. Kaya round 1 Krega 9-8. So yun. Yeah! Purong wikang Pilipino. Binabawi ko na salita ko. Kasi gusto ko muna i-try yung estilo niya for a while. Alam mo ba, pinapractice ko yung line na may taglish yung bawat rhyme? Si Answer's English skills with multisyllabic rhyme schemes are real shit. Totoo nga, malaskufil to ng prison break kasi mautak tatuan kung paano makakalabas ng bara nakakonsentrate. Sa entablado, ganito ang gusto kong stack, yung tipong mapapaliyad ka sa sobrang classic mala Aerosmith, pero hahatiin ko pa rin to sa 3 hanggang sa maging brand with a 3 stripe. Tapos patusin na pwede pang ankle break. O kumbaga sa sapatos, ang laban na to ay pwede i-koneksyon sa sobrang tibay. Rat bull, deadlift, shrimp. Mayayabangan ba kayo sa akin pag sinabi kong hindi pa ako natatalo sa pakikipagdigma? Di ako katulad ng idol nyo na nilamon na ng sistema kaya sumusuko na lang bigla. Noong nakaraang laban ko, 20%, isinugal ko kay Maxford. Natalo, di na masama. Kasi natitirang 80% sa 4 na ulo ko, itinaya. Ikaw, di porket sinasabi nilang pambato ka sa lugar nyo, ay araw-araw ka nagbabato. Di ba nga may kasabihan tayo? Pag binato ka ng bato, yung bato sininghot mo. Nakakabato ka ng batugan ka, baka batukan ka ni boss. Hindi pa nakontento, yung bumato sa kanya ng bato, ginawa pa niyang source. Dami pa naman sa Bexy yung pagbabalik, nangungulit, ba't ka daw nawaglit? Gayahin mo si Rudek, di ba ang lupit? Bagong gupit, kahit medyo anghit. Nagsawa na sa kakatitig sa langit, kaya eto, bumait. Kaya Sak, ito ang ipasok mo sa iyong pandinig. Tigil-tigilan mo ng kakasolo sa liblib. Pag nakakita ng umiilaw na sasakyan to, lagi na lang kabado ang pintig. Pustahan tayo pag nagpa-x-ray to, kompleto para pernalya nakatago sa dibdib. Buti pa yun. Sorry. Buti pa yung lighter mo, umaapoy pa rin kahit walang ulo. Eh ikaw, ginagawa mong kuryente ang bato para magkailaw yung bumbilya mong pundido. Sobrang ata sa init si Sak, baka kailangan parisan to ng yelo. Sakto, andyan si Ferrari ko, sabihin mo lang, Sub-Zero. Oo. Magkatawa na rin. Galing.
Galing nun. Magkatotoo na rin sa wakas ang labanan ng mga halimaw. Ryzen versus Yumi at Mokoro. Kumbaga sa basketball, Jordan laban kay Kobe at Mutombo. O sa mixed martial arts, McGregor laban kay Geisler at Matus. Wala akong gagalangin kahit magsama pa si Sak at Zero sa iisang tao. Kasi kung pupunahin nyo pag pinagsama ang Sak at Zero, madali ko lang malalagay sa sako. Okay. Diba ikaw yung basang semento na hindi basta naaapakan ng paa? Kalaunan na naging solidon, ang dami na nadulas at nadapa. Hinintay lang kita maging konkreto na kapag ako na ang sumampa. Pag tinampakan kita sa intabladon to'y para nag-running man si Hook. Ganun ako magbigay ng marka. O ikaw yung taga Davao na minsan nagbigay pugay sa Mindanao. Sa kakasulat sa ibang kaluluwa, nagmukha ka ng kaluluwang ligaw. At sa pagulma sa kasalukuyan, nakalimot ka sa paglingon. O Sak, maestro ka noon. Pero Hansel, kabo ka na lang ngayon. Ay, balot! Tayo na, technicalan yung battle. Pero yung round, yung round 2 ni Krega, para sa akin, hindi siya naging ganun kalakas compare sa round 1 na para sa akin, may mga tumatakas na linya si Krega sa round 1. Kaya para sa akin, malakas yun. Pagdating sa round 2, marami lang ako napansin na parang bumaba, no? Bumaba yung bilang ng mga punches, bumaba yung bilang ng mga haymakers. Kung ikukumpara natin sa round 1, mas marami yung round 1 eh. 'Di ba? So, eto medyo bumaba, pero okay naman yung mga ano niya dito, mga references niya dito. Tulad nung Ryzen versus yung sa Ghost Fighter yung sa Ghost Fighter na mga villains. Yun si Ryzen, yung tatay ni Eugene, tapos si nakalimutan ko na yung yung mga si Yomi ba yun? Basta Ghost Fighter reference niya doon, tapos UFC na McGregor, tapos Kiko Matos daw, tsaka sining isa. Basta yun yung mga references niya. And okay yun, pasok yun as punchline, pero kung syempre nakapag-set na si Krega kasi ng standards or nakapag-set na siya na dapat ganito kalakas yung 2 and 3. Yung 1 kasi, so para sa akin ang ganda nung pagka-construct niya doon, may mga tumatak talaga siya na mga punchline doon, mga linya. So ayun yung naging basis ko. Pagdating sa round 2, syempre andun yung expectation ko na aangatan niya yung round 1 performance niya, pero para sa akin medyo one step behind yung round 2 ni Krega. So malakas pa rin naman yun, pero hindi lang naging kasing lakas ng round 1 niya. Okay? So yan, round 2. Tapos yung natawa lang ako dun sa pag pinagsama yung Sak tsaka Zero tas Sako. So ine-expect ko Sak Zero yun eh. So parang ine-expect ko Sak Zero. So parang inisip ko kung ano kaya yung magiging laro ni Krega, pero biglang Sako pala. Natawa lang ako dun. Sige, Hansel Cabo na lang ako ngayon. 2 years ago, alala mo pa ikaw naghamon, tangina yung mga material mo. Sinulat mo yan, 3 taon. Ito, duga naman yung nagandam. Binuhon na ba? Wala binuhon. Sige, tama ka, pero tama na. Di ako droga, pero pag tinira mo, magkakatama ka. May weather, tignan natin kung makatama ka. Punchline o landmine kung mo, tama ka. Kasi ikaw na. Ikaw na. Wala nang iba pa. Sa lahat ng pinaka-putang ina ka. Pero real talk, Gor. Kabalo, idol kita ka. Sa tinood lang, bay. Tinood lang, pak, yun mo kalima. Set up na pa. Pak, yun mo kalima. Sabi nga ba, puro bato? Bato na naman. Ganyan talaga. Tining sa akin, adik at praning. Ganyan na mag-isip ang mga supling. Hinuhusgahan ako sa isang tingin, ganyan kasi ang mga utak ng duling. Kaya pumapapel itong gago para yung mga bisyo ko'y ibuking. Gago ako'y nagbabato lang kung ang kalaban ko'y gunting. Di ba,
Holy shit. Ano pa sabi ko kanina? Parang itong si Ryzen at si Mokoro. Galing pa ng Cagayan de Oro, puta, para kailang liluwaan ng laway ng Komodo. Kenshin Himura, puta, yung nakasuot pa ko ng kimono. Tsaka, balik tayo sa mga bars. Sabi niya po, puta, tinurin niyo ako na mentor. Na wala akong bobong successor, di ka honorable mention, kahit di kayo todo mag-effort. Ako yung maestro niyong sobrang terror, di malokong professor, ako'y notorious magpabagsak parang si Conor McGregor. Okay. So that time I've been searching, my mind's still working. Pinakitaan ko lang ng galawan. If you think this guy's deserving, fuck, you can copyright the verses, you can try rehearsing, pero number 2 ka lang sa king, parang si Kyrie Irving. Galing. 30 minutes ago. Shit. Real talk. Kasi, saan na ba? Lawa, no? Tapos, nag-English ka pa sa bate, nag-English na. Mga obra, nag-English sa obra, ano feeling mo, lakaw ka nostra? Man, I saw the battle. Para bang bote ng Coca-Cola. And every time you do run, galing ka ng Oklahoma, you could say you're Sin City kung nanonood ka ng Bossa Nova. Freestyle shit. Bossa Nova, pero tama na mga bola. Alam mo naman na higit pa tayo sa magkatropa. Kung gusto mong maupo sa trono, sige. Di ako. Kung gusto mong maupo sa trono, di ako kontra. Alam mo naman siguro, Craig, kung gusto mong maghari, nasa iyo ang buong puso kong suporta. Pero pag sila mismo nagtanggal sa iyo ng corona, baka magmukha kang si Miss Colombia. Kita mo. Ang galing. Ang galing nun. Ang galing nun, tol. Itatabla ko yung round 2. Bakit? Kasi nagustuhan ko yung yung round 1 kasi nag-choke si Sak, 'di ba? So halatang nag-choke siya doon. Tapos ayan, inano natin tawag dito, binaba natin in terms sa performance, 'di ba? So sige, explain ko muna yung round 2, baka hindi naman pala tabla, 'di ba? So ayan, parang ko lang, initial judgment ko lang, para sa akin tabla yung round 2. Pero himayin natin ng konti. Okay? Round 2 ni Kregs, sabi ko nga, bumaba ng konting-konti si Krega dito in terms of haymakers at punchlines. Sa laro din sa salita, medyo bumaba talaga. Compare sa round 1 niya na parang umpisa pa lang ng round 1 niya, nakuha niya agad yung momentum niya, 'di ba? Yung facing, ang bilis ng facing, yung transition, ang ganda nun. Sabi ko nga sa inyo, nagustuhan ko yung punchline yung wordplay ni Krega about dun sa G, no? Yung tapos after nun, hindi bumaba yung enerhiya ni Krega, nagtuloy-tuloy hanggang sa matapos niya. Pagdating sa round 2, slow start. Akala ko magiging katulad ng round 1 niya na makakuha siya ng momentum dun sa mga lines na spit niya. Pero para sa akin, bumaba talaga yung mga punchline, mga count ng punchline, haymakers ni Kregs sa round 2. Kaya bibigyan ko ng 8 puntos si Krega sa part na yon. So ayan para sa akin yung round 1 ni Sak Maestro, pati yung round 2 ni Krega, para sa akin magka-level yun. Kung nag-choke man si Sak Maestro doon, tsaka yung ganitong performance ni Krega sa round 2, magka-level yun para sa akin. Kasi bumaba talaga siya in terms of punchlines. Pagdating sa round 2, yun, ni Sak Maestro. So sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Initial judgment ko pa lang naman yung tabla. So I think round 2 will go to Sak Maestro. Bakit naman? Yung mga punchline niya, nagustuhan ko yung punchline, although nag-freestyle si Sak Maestro dito, pero kung hindi niya sinasabi na freestyle yon, disregard na natin yun, no? Kasi yung ewan ko kung freestyle ba talaga yon, pero parang yun mind setting na lang yun no, na parang parang ang dating kasi sa akin, although di natin alam kung freestyle talaga, pero kapag may mga nagaganong MC, kasi parang mina-mindset na lang nila yung crowd doon na
talaga bang freestyle yun or what. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat, no. May mga battle MC naman na totoo nag-freestyle sa ganito at halata mo yon, no. Pero kay Sak Maestro kasi, although sinabi niya na freestyle yun, parang ayoko maniwala na freestyle yun kasi ang ganda ng pagkakakonstruct niya, no. Parang ang ganda ng rhyming na naisip niya yon on the spot. Parang ang imposible naman, 'di ba, na ganun yung pasok ng mga rhymings. So parang hindi ko nilagay yung sarili ko dun sa mind setting ni Sak Maestro na freestyle yon. So ako tinake ko yun as written, no. So ganun kaganda yung pagka-construct ni Sak Maestro sa round 2 niya. Yung mga freestyle niya, yung mga rebuttals niya, pasok 'di ba? Pasok yung mga rebuttals. Tapos yung mga punchlines, yung mga adlibs, yung bandang huli, alata mo na may mga adlibs doon, 'di ba? So ayun, para sa akin, angat si Sak Maestro dito sa punchlines, syempre sa pagbalik ng mga linya ni Nick na malalakas dun sa round 2. Nabalik niya yun, narebat niya yun. Ano pa? Maraming elements na sa round 2 na pinakita ni Sak na hindi niya pinakita dun sa round 1. And yung round 2 ni Sak, sa kanya yun. So, it's a 9-8 in favor of Sak Maestro. So, itong round 1 and 2, tabla to para sa akin, 17 points. Actually, kung malinis lang yung performance ni Sak Maestro sa round 1, sa kanya na to first 2 rounds Kasi bumaba yung enerhiya ni Krega sa round 2. So, possible talaga makuha ni Sak Maestro first 2 rounds. Kaso, ang dami niyang choke, ang dami ng dapa, ang dami niyang slip up sa round 1. Kaya kay Krega yun malinaw. Kay Krega naman sa round 2, bumaba talaga yung enerhiya niya doon. So, Sak Maestro naman, pasok lahat ng mga punches. Mas marami, mas mabibigat. So, yun. Kanya yun. So, ayun. 9-8, 9-8, 17. So, round 3, deciding. Let's go. Yo! Ang battle na to para ang pinapangaralan ng bata, pinapangaralan ng matanda ang isang bata. Tangina, hindi mo sana tinanggap yung battle kung hindi ka marunong naghanda. Ano ba talagang gusto mong gawin ko para bumalik na ang dating Sak? Yo! Ako lang ba dito may kagustuhan bumalik na ang dating Sak? Sige nga, pakitaas na ng kamay kung gustong bumalik na ang dating Sak Maestro. Sabay sigaw! Hoy! 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 Gawin natin classic to. Classic. Yo! Kalaban ko si Sak. Itsura pala neto halata ng iiyak. Tingnan nyo, siya lang di nagre-react. Di ba ikaw yung maestro, ba't ikaw to nasisibak? 1, 2, 3, into the 4. 1 sack, 2 sack, 3 sack, 4 punch, 3 slap, 2 stab, 1 shot, 4, 5, click, clack, bang! Matumba ni Murag Pusti, tagnaon na ako unsay gusto ni mong isulti. Kregs, mananagalog mo'y pilit. Ukay-ukay ang amoy ng yung damit. Ba't yung mata mo lagi nalang nakapikit? Siguro yung lola mo ginambang ng incheck. Kung kukutsain mo ako, tanggap ko lahat ng yan, pero lahat ng mga pinagdaanan ko hindi mo pa alam. Pero may alam akong bagay tungkol sa'yo, yung tatay mong baklang nagtuturo sa private school. Diba? Pinalaki kanyang gangster, kaya nga pinangalanan kanyang Hansel. Yo! Pwede ba sabihin nyo, fuck Sak Maestro? Wala! Fuck Hansel Cabo! Wala! Sa mga tao, hindi nila sinabi, pero yun ang habang buhay na tatatak. Kung sa rap battle, ikaw yung wannabe na B-Rabbit, pero itong rest back na wannabe na Papadak. Sa unang ikot, nag-rap ako para kay Sak Maestro. Sa pangalawang ikot, nag-rap ako para kay Hansel Cabo. Ngunit sa natitirang huling ikot, nag-rap ako para sa mga tao at para na rin sa sarili kong estilo. Oo, sinabi ko na to dati na hindi ko na kailangan pa sumimpatya sa mga tao tingalain ng 5 boto ng hurado. Sa laban, kaya kong magbigay ng panalo gay ng ginawa ko sa Dabawenyo. Kasi hindi na ako katulad dati na gutom sa pakikipagduelo. Sapat na sa akin na naging parte ako ng kasaysayan na pinakabrutal gumamit ng wikang Pilipino. Pero ngayon, kasalukuyan ako nagpapakabalanse. Ako yung pating na nasa ilalim galing sa ibabaw pagkatapos ng atnyatang pangyayari. Sige, ikaw na magpapakamaestro
ako na magpapaka-estudyante para si IP man na tinuruan si Bruce Lee kung paano magkarate. 1-inch punch, 1 pulgadang pag-atake. Tila kaluluwang halang na binabayaran upang pumaslang sa sarili mong balwarte. Pakusganay, dito nyo makikita kung sino ang tunay na sargate. Isa na namang lamang loob ng halimaw ang babaunin ko sa aking pagbiyahe. Susulitin ko bawat parte. Yung bungo mo, yan ang magsisilbing patungan ng kandila habang nagsusulat ako ng mensahe. At yung isang buong tadyang ay titiklopin ko para pwede ng kulungan ng mga alaga ko mga buitre. Kasi ako yung tipong mga ngasong nangungulekta ng pangil para gawing kwintas, kawangis ng Apache. At yung 2 scapula mo sa balikat ay babaliin ko't gagamiting armas, pangkilatis ng babae. Hindi ko na patatagalin to. Masyado ka nagpakasasa sa mga samot-saring pansariling interes. Akala mo ba gusto ko to? Mas trip ko pa nga ipagsabay yung mga pisot na tumitira sa ating padaples. At kayo, huwag kayong masyadong dumidepende dyan sa mga bisyo nyo. Tandaan nyo, tatanda na lang kayo bilang MC, hindi nyo makakalaban ng maestrong to. Okay, nagulat ako dun sa ender niya. Pero yung round 3 ni Krega, para sa akin hindi niya nabalanse yung mga punchlines sa mga haymakers kasi nagstay siya sa kung ano yung estilo niya. Sinabi naman niya, 'di ba? And I agree sa sinabi ni Krega na estilo niya yung round 3 kasi more on technicals na yung round 3. Nakita niyo naman yung mga or napakinggan niyo naman kung ano yung mga binanat ni Krega. May mga malalalim doon at ayun yung totoong Krega. Yung paggamit niya sa paggamit niya sa mga ganung salita, no, yung pagiging technical niya. Okay yun, pero syempre, sabi ko nga sa inyo, nakapag-set kasi si Kregs ng standard sa round 1 at ayun yung pinaka hinahanap ko na mapantayan niya or malagpasan niya. Kaso rounds 2 and 3 parang naging magka-level na lang yun. So, round 3 ni Kregs hindi naging ganun ka-impactful para sa akin. Lumabas yung pagiging technical niya, which is siya talaga yun, no? So, yun lang muna. Sak Maestro, round 3. Huling banat. Pero gusto ko yung ender ni Krega sa round 3. Parang bilang parang para sa akin, respeto yun kay Sak Maestro. Sabi ako yung huling banat ganyan. Walang tupak yung kalima na. Sige. Bulbul sa imong lula. Grabe ka abunda. Mas ligon pa sa guna, dili na suklan sa pinakakusga na mong tiguna. O niadto mi sa Buda. Halos di na may manugpa. Murag nag-arkil lang og balay kay nagsige ra mi og upa. Joke sa tawanan sa balay sa pero real talk. To, sapang totoo lang. Ako, para sa akin, di ko pinaghandaan. Boss Arik, magbabawi na lang ako sa iyo sa ibang pamamaraan. Sana si Duni. Salamat sa pagpunta mo sa Davao. Ito ay isang malaking karangalan. Pero sana sa susunod mong pagbalik sa Davao, taga-Davao lang iyong kalaban. Let's go! Bigay pugay lang sa mga alumni. Natalo ko sa isa buhay, pero lalagay ko pa rin sila sa isang hukay. Pero balik tayo. Kregs, alam mo naman na tayo alam mo naman na dito ayoko maglaitan. Para na ako napilitan. Pero higit pa sa battle at hip-hop, ang turing ko at pagmamahal ko sa aking mga kaibigan. Yun ako, ganun ako pare. Kaya, turing ko sa aking mga kaibigan. Kaya sabihin mo mang, si Sak, nautal. Baho pa sa bakbak sa kanan. Di maintindihan yung sinasabi, para bang bungal, nautal. Pero puta, kahit sabihin nyo mang gaano to kabrutal, panoorin nyo lahat ng battles ko, minsan, di isang best, di ako na personal. Di ako na personal na mga kalaban, di ko yan kailangan. Puta, proud ako na minsan, wala akong pinag-apakan na, wala akong pagkataong inaapakan.
Pero, holy shit. Holy shit. Pero hindi tayo ng Santo Papa. Holy shit. Dahil biyang godlike na ako sa Dota. Oh. Kaya, tumira ng bato, puta takot na ako magdroga. Baka akong tirahin ng bato. Roland de la Rosa. Eh pag sinabi niyong Mindanao Division, oh, Kregs, isa ka sa aking mga paborito, isa ka sa mga pinaka-aktibo. Pagdating sa lyricismo, kasing pulido mo sila 0. Pero pag sinabi mo Mindanao's best, sasabihin ko pa ba o sino? Parang nagbanggit lang ako ng Rodrigo, alam niyo na siguro yung apelido. Kaya, oh, Stealth Assassin ng Davao, ako si Ricky Davao. Gigi na daw. From Davao, Malamay Davao to represent for Mindanao. I was the past, but this guy's the future. Always Mindanao. Paus ka na yun, klaro yun na even bumaba, even yung round 2 entry ni Kregam para sa akin magka-level yun, pero kung linaw yun na kay Krega yung round 3 sa score na 8-6, kita nyo naman yung performance ni Insak Maestro sa round 3, yun talaga, nag-choke na talaga siya doon. Yung mga adlibs niya or mga freestyle niya is litaw na, unlike sa round 2 na yung mga adlibs or freestyle niya is para sa akin pantay pa or patag pa sa kung ano yung writtens niya, di ba? Ayun, Krega 8-6 in favor of Krega. So, yun, round 3. Final score, 9-8-8, 25. Tama ba? So, 16, tama, 25. 25 para kay Krega. Kay Sak Maestro, 8-9, 17 plus 6, 23. So, ayun, 25-23. Lamang ng 2 points si Krega sa battle na to. Rounds 1 and 3, Krega. 2, Sak Maestro. Kadua, Krega vs. Sak Maestro. Mag-i-ice pambes para sa kanilang pareho. Ang boto, 5-0 para kay Krega. Krega, yes. So yun, Krega talaga yun, malinaw dahil sa naging ganun yung performance ni Sak, pero props sa round 2 ni Sak Maestro, ang lakas nun. Judges. Binoto ko si Krega. So, wala na mahabang paliwanag ko. Panoorin nyo na yung video. Salamat. Cool kid. Binigay ko kay Krega. Consistent. Tapos, swabe yung delivery. Magaling din siya sa rap. Yo, Rudy. Binoto ko si Krega. Tignan nyo lang sa video. Hindi na kailangan ng paliwanagan. Okay. Sak vs. Krega. Binigay ko kay Krega. Pero gusto ko lang point out na siyempre, as a fan ng rap, battle rap, masarap makita yung classic Sak sa round 1. Sana napatuloy niyo. Pero kay Krega, kahit saan mo itatak yung timeline mo sa YouTube, sigurado ang sulit na sulit si Krega. Yo, binoto si Krega. Yee. Yo, binabanggit yung pangalan. Pero yun nga, binoto ko si Krega dahil pagdating naman sa mga level ng bara nila, halos magkapatay naman. Yun nga lang, pinagkaiba nga lang, mas malinis yung performance ni paring Krega, kaya siya binoto ko. Maraming salamat. Tangina, Apex. Kuya, bro. Abra, LDP, Artifice. Umulan ng bars ngayong gabi dito sa Davao, lalo na sa battle na to. Sobrang ganda ng pinakita ng parehas na MCs, pero consistency-wise, tsaka linis ng performance at malinaw na pagbubuga ng mga bara, bibigay ko para kay Krega. Pero lupet. Okay, so ako lang yung bumoto kay Sak Maestro sa round 2, pero hindi ko naman yun ipagkakaila. Para sa akin, nakuha talaga ni Sak Maestro yun dahil sa mga rebattles na tsaka mas mabigat na mga haymaker compare kay Krega na bumaba. Okay? So yun, shoutout kay Partki TV. Sana mapanood mo tong request mo na sobrang natagalan. And sabi ko nga sa inyo, pinangako ko naman sa inyo na lahat ng request nyo is ma-review, matatagalan nga lang. Okay, so ayun. Shoutout Partki TV. Sana maabutan mo, sana active ka pa sa channel, sana nakasubscribe ka pa, sana mapanood mo, sana magustuhan mo. So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.